ating papuri sa kanya ibigay. Awitan siya, luwalatian siya. Ito sabihin sa Diyos sa dakila. Ang mga gawa mo ay kahangahan. Iyuyubusin ka ako ng mga kaaway dahil sa taglay mo kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ay sinasamba. Awit ng papuri niyo yung kinakanta. Iyong pangalan ay pinupuri nila. Kahit po'y sumandaling manala. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Kapag loob at ang pinagtipon, Panginoon, sa iyong harapan. Humingi ng kapatawaran sa aming puso na karamihan ninyong nakakita, Panginoon. Kami yung patawaran, Panginoon, dapat kami lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan po kami na patuloy na bago upang hindi dapat kami sa iyo, Panginoon. At hindi pa rin nilaw silang mga tao sa aming kalangitlan, wala focus yan, Panginoon. Sa iyo na patuloy mong patnubay, Panginoon, na sa ganun ng mga salita mo, hindi mo sa aming puso, Panginoon. At ang aming mga kapulit pa sa salamat, Panginoon, ay nawain ay napauli sa iyo sa iyong harapan upang maging karapat na mapapulihan ang iyong pala. Ito po, patuloy na pasasalamat namin sa mga ito, Panginoon. Maging ang mga wala pa po dito, yung palalahaan at naglalakalaga ang pagbabalik na pupuri sa iyo, Panginoon. At maging magpasalamat sa mga bagay na patuloy na pinagkakatiwala sa aming Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning. So, sana ready na tayong papurihan ngayong umaga ang ating Panginoon. Ano? Kaya, inaanyahan ko ang bawat isa na tumayo at sabay natin siya papurihan at sabahin yung pangalan. Sabi sa Job chapter 2 verse 10, ito yung sabi ng asawa ni Job na talikuran na ang Panginoon. Pero sinabi ni Job, hindi mo naiintindihan ang Diyos na sabi. Papala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Kaya what's going on these days sa ating paligid and also sa ating lives, sana sa pasalamatan natin ang Panginoon kasi kilala niya tayo, kilala natin ang Panginoon, kaya siya ang ating natatanging pag-asa sa ating buhay. Let's all sing. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alaala. Ang kong lihim o Yahweh. Tiyak mo nga ang lahat ng aking ginagawa sa
Sa mga Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Kaya church, sabi sa kantang to, kung meron lamang tayo isang libong buhay, kanina natin bibigay. I pray, I hope na sa Panginoon lamang natin ibigay ang isang libong buhay na meron tayo forever. Hindi natin siya babawasan na 999, kundi isang libong buhay para sa ating Panginoon. Let's all surrender our hopes, our futures, and dreams. I want you to sing your hearts out. Let's feel His presence. Holy Panginoon, Amen and Amen.
Naiiyak po na tayo ulit po nagpapagay sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Makikita natin sa Hebrew chapter 4 verses 8 to 13. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Jose ng lubos na kapahingahan, hindi na sana pinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paano nagpahinga ang Diyos ay kupatong araw, mayroon din kapahingahan ng makalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahan pinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin natin makamta ng kapahingahan iyon at huwag mo bigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mapisa, mas matalas kaysa ng mga tabak na nasa magkabilay may kalim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga isipan at binabalak ng puso. Walang nilalang na makapagtagpo sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya'y tayo magsusulit ng ating mga sarili. Tayo na makaroon-puno na pagbabasa sa mga. Mga ating proyekto, nakikisabay din sa praise and worship, ano? Para sumasayaw dyan. Anyway, naman, napapakita ko rin naman. Napapalala lang, huwag kayong maadap-andap. Wala na andap-andap. Anyway, masalamat sa ating praise and worship team, o music team. At bago naman tayo, kay member. Pasulput-put lang to, pero mukhang mag-screen na to. Magandang tawas na. Tama na, no? Hira na ako. Maraming picture-picture. Kung lumadali ako. Pero kahit siya lang. Then si Andre, dati nagtatambolin lang yan, no? Nagtatambolin sa LA natin. Joke lang. Backslide si Andre. Nagkaroon yan. Big box, no? Big box. Ito na sa big box. Pakasunod, dahil mag-rap na ito eh. So, instrumentalist. Praise God. At kita natin yung mga development at revelation sa ating mga ministers, music ministers. Okay, so, yeah. Entering God's rest, last Sunday, ay kinalakay natin yung united by faith to enter God's rest. Okay? United by faith to enter God's rest. So doon, natutunan natin first, the promise of rest is still available today. Kaya sabi ng Panginoon through Psalms 95, do not harden your heart. Ano sinabi yun after 100 days increase? After miracle ulit sa mga Israelita o sa mga Hudyo na huwag pagmatigasin ng kanilang mga puso. Ginawa nila. Ginawa nila ng mga inulo sa Meriba. It's a powerful word, and a personal warning, and a present welcome opportunity. And then, secondly, the problem of unbelief prevents rest. It is a divine pattern at disobedient people, itong first generation wilderness people, and delayed possibility. And lastly, learn the priority of today's response. Do not harden your heart. I repeat that go. I will do it. God emphasized it to not only to the chosen nation, but also to us nowadays. It is a response heart, and a real consequence will happen or might happen
this day. And this time, the rest that remains. Yan po yung kapahingahan na mananatili magpakailanman. Kung tayo po ay laging pagod, parang meron dito na hindi makadalo dahil sa sobrang pagod, stress, nagkasakit, o kaya naman ito na ginawa ng pahinga sa bahay at hopefully sila ay manood ng every night. That's reasonable, righteous reason. Otherwise, it's not. At alam natin, isa sa atin walang hindi nakakaranas ng pakaguran. Amen? Kahit mga estudyante ngayon, lagi na lang angal, dami ginagawa, no? May mga teachers din, daming ginagawa. Talaga naman, kaya nakabawas na ako. Pero hindi pa inalis po yung kapaguran. Actually, parang ganun pa rin. After 2 months resign, early retirement. Pag ganun pa man, mas gusto ko ang ginagawa ko ngayon. Mas lalo ako nakaka-focus. But physically, because of aging, vision, hindi na ganun pa yung aking endurance. But praise be to God, still, He gives us, a life to be used for Him. So, isang kwento, o teacher natin, nag-leave siya, application leave, 1 week, like that. At nang siya'y bumalik na, at ganun ko, kumusta? Okay ka, nakapagpahinga ka. Pero sagot niya, wala rin. Pagod pa rin. Ha? Pagod pa rin? Alam niya, sabi ko lang, pagod pa rin. Kaiisip ng babayaran. Isip pala ng pagod, no? Kasi na, gumastos ng marami, malaki. So, ngayon, inisip niya ngayon, yung pagbabayad ng utang ng pagdaan sa kanyang paglalamiyata. Hindi na pagdaan. Ang gano'n, no? Kahit estudyante kayo. Isang medyo bigay ng bigay. Group project yun, group activities. Si Ma'am, si Sir. Parang mga isang estudyante, Ma'am, bakit po namin group activities, group project? Bakit ba? Parang katakman tayo. Parang kayo collaborative. Ma'am, walang gumagawa eh. Siya lang pala gumagawa ng group project. Magandang maling bayan, ha? Tablong ba? Nakakagay yan. Sabi mo lang sa ma'am mo, o sa sir mo, huwag na mag-group project. Kasi ikaw ko lang bibigyan ng grade sa kanila. Hindi na sila. So, hindi na lang mag-share. Anyway, ganoon talaga. Sa mundo ito, talaga naman napaka-stressful, nakapagod, but praise be to God, there is the rest that remains. Amen? Ang kapahingahan na nananatili, bilang mga palo, magpakailanman. Forever. Ay, yung aking clicker, okay na yung clicker, ay umana. Sige. So many of us pursue rest in money and career, relationships, or success. Yan ang focus ng mga tao na yan. And hindi naman masama yan. Pero kailangan kung masama, nakakalimutan talaga yung pinaka main focus. No? Lalo especially yung mga professing Christians. And if we just arrive at graduation, yes, of course, pa rin sa plate din, no? Pero that's the start of a true, field work or life in working. Promotion, retirement, will finally rest.
Yet, like Israel, under Joshua's leadership, even today, after Moses, outward success does not bring lasting rise or peace. Ang Christ and peace. Kasi iba, nakapokus sa pagbigaw sila lahat ng kanilang strength, ng kanilang time, ng kanilang buhay, sa kanilang ginagawa, ma-achieve nila yung prize nila, but without peace. Amen? Yan yung makita ng ilan o karamihan. Na kung sa mundong ito, masyado silang focus. Hindi mo masama kasi for the sake of their stomach, na hindi magutom, kaya lang na nakakalimutan na mayroong talagang higit na provide sa ating mga stomach, sa ating mga pangailangan. Amen? Yan po natin nakalimutan. Ito ang isa sa mga lessons na ating makikita dito, mga kapatid. Kailanman sa mundo ito, walang kapayapaan. Na kanino? Matatagpuan tunay na kapayapaan? Kay Kristo. So the writer of Hebrews reminds us that there is a greater rest is still available today. Still available today until the age end. Until the earth ends. Heaven and earth will pass away. But this peace, this rest will not pass away until the heaven. In the heaven. So, I propose that God's promised rest is not found in Joshua's conquest. Yes, Joshua, sa time niya, nakatungtong, nakaapak sa promised land, sa kapahingan ng pinangako ng Diyos sa kanyang bayan, pinili. Subalit, bago naman nila ito naapakan, na-conquer, ay 21 kingdoms lang naman ang kailang ilapit. But not because of their strength or their power, but because of God's power. At yun lagi din ang pinapaalala sa kanila. Maglaman nakakalimutan nila. Kaya na, pagdating sa Psalms, 100 years, more than 100 years or centuries, pinalala ulit sa Psalms 95, verse 7, that do not harden your heart and God's voice. When they will hear God's voice. And ang pinakang kapahingahan ng Diyos ay hindi ko natapos. Conquers human achievements or earthly pursuits, but only tries to offer spiritual rest through faith and obedience. So, kay Kristo sa Diyos lang magkakatuhan at hindi kay Joshua. Nang panandalian lamang yun. So, kaya tayo ay mag-depende sa Diyos. Dito ni Kristo. Kaya, what kind of rest does God offer? And how do we enter it? Anong uri ng kapahingahan ang inaalok ng Diyos sa atin? Patingin nyo. And I know, alam nyo na, sa talagang mananampalataya ni Diyos. O, bagamat, in reality, real talk, ay hindi nangyayari. Okay? And sometimes is it that in every day of our life, we forgot. Okay? And this is a great reminder for us, brethren. And verse 8, for if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. Okay? Hindi na sana babangkin pa yung mga panibagong mga araw. Tapos noon. And consequently, there remains the Sabbath rest. Parang mainit dito Hindi, meron ba tayo? There remains the Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works as God did from his. In this version, must be. So, natapos natin, physical rest, yung ating katawan,
lupa, and financial rest. Kanina, kwento natin, napagod siya, kay isip sa mga mababayaran. Ang mga Judith, guys, Judith. Even vacation, rest, are all temporary. Kaya kami, once a month, once a year pala. Kailangan din po natin yung magpahinga. As a family and as individual. Kasi, andin po yan. Pagkasano, sabat din yan sa pagkasat. Yung purpose po ay sa Panginoon. Okay? At lalo sa family po. At hindi laging ganun. Yan ang masama doon. But God offers something deeper. Ano po yun? Spiritual rest. Yan. Kaya, ano yun? After weekdays or weekends, pag napagod tayo, okay? Pag napagod. Marami talagang hindi tayo kumuha ng tunay na kalakasan. Hindi ang tawag na spiritual rest. Kaya mas lalo tayo napapagod. Kaya, first truth na makita ko na dito is the promised rest or the promise of rest. Ang pangako ng kapahingahan. This is the ultimate Sabbath rest found in Christ alone. Nabanggit ko na, no? Ang purpose ng Panginoon, kaya pinalaya siya sa pagkakalipin mula sa Ehipsyo o sa Paraon, ay upang sila ay magkaroon ng Sabbath rest. Sumamba, magpahinga sa Panginoon, kung paano nilikha ng Diyos, no? Ng 6 na araw, ang lahat ng bagay dito sa lupa, ng kalawakan, at sa 7 araw, siya'y nagpahinga. Hindi para makita na siya'y napagod, hindi makita, isama tayo, makita ang kanyang dakilang mga luha, at lalo tumingin sa ating mga sarili na siyang lumikha. Kaya, dapat na tayo, back to basic o foundation of faith, that God is our Creator. No? God is Almighty. No one can create all these things. Kaya, di ba, nakwento natin, isang atheist na scientist na ano yan, astronomer, o yung nakapunta lang sa kalawakan at namagawa siya sa nakita niya. Ano yung stars? Ang dami ng stars. And then, yung sun, yung mga planeta nag-orbit sa sun. Eh, isang concentration walang inagabog lang ng pag-tigil o pag sobrang ikot. Sunog ang lahat. Sabi niya, humahawak na supernatural being dito. And then, kasi bumalik na sa earth, no? Doon niya na kilala ang Panginoon. Doon niya nakita na rin ang isang tao na ginamit ng Panginoon para ibahagi ng Panginoon ng Kristo. Kaya napakahalaga po. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon at ibang ng Kristo. Dahil napanood ko yung sineto ko ako. Since, bata pa siya, 9 years old, nagnanakaw siya, pinatay ang kanyang buong pamilya, nakita niya sa kanyang mata kung paano pinatay, pinarinig, labas tutak ang kanyang pinatay lahat. Doon yung simula, kanya nawala ng kanyang patungkol sa Diyos. Doon kasi nakalala sa buong-buong. At sabi niya, matagal siyang walang hearing, o past yung hearing sa korte. So after 2 years, nagkaroon siya ng hearing. And then, naging Kristiyano siya. Talagang inamin niya ang kanyang kasalanan sa husgado. Alam niyo po ba, matindi ako naman may face kami. Kapag hindi ka umamin, tatagal pa mo. Diba? Tatagal pa mo. Pero siya hindi. Umamin siya. Ano yung nangyari? Ngayon lang dito, sabi ng judge, ngayon lang din dito mangyayari. Sa araw na ito, makakalaya ka na. Ang Diyos ay nagpatawad ka rin pa kaya.
Ang kaso lang niya ay nagnakaw siya ng pagkain yata. Ng pera. So, galing, no? Kaya talagang ang Diyos at kumilos. So, Joshua's rest and is insufficient. Kulang. Hindi sapat. Ang pahinga na binigay ng Diyos sa panahon ni Joshua. Although he faithfully led Israel into Canaan, no? But in the boundary of Canaan, sila ay nagduda sa Panginoon at yun na. Struggle naman in their faith. So, yan. Spoke another rest because the Canaan rest was incomplete. So Israel entered the land but continued to disobey God. And were eventually excited. Pero merong limit mo kaisa-isang pagsuway sa panahon ng second generation led by Joshua. Ano yun? The chapter 7, I think. The sin of Achan. The sin of Achan. The only case, kaso, na pagsuway. Na kung saan natatalo sila. Ang sabi ni Joshua, Panginoon, bakit kami natatalo? Parang 36 na namamatay sa kanila. Sabi niyo, magkakapin namin lahat at ang mga kalaban, makakonquer namin ang mga kingdoms. Pipunin mo ang inyong mga nasanakupan. Kapag merong isang sumuha. To make the long story short, na-identify si Achan. At alam niyo naman kung ano yung parusa. Inamang siya, pati ang kanyang buong angkat, pati ang kanyang mga maid servants, pati lahat ng hayop, lahat ng possession meron siya. Sinunod sila. Siguro, isipin na napaka-baksik naman ng Diyos. Kaya tuloy si Marcio, si Marcio Nisim, ang tingin sa kay Yahweh, devil. No? Hindi po. Upang magbigay babala, upang hindi kulangan. Panahon na yun. Paano ang Diyos gumagabay ng mga sa kanila ay magtiwala sa kanyang lubos. Ganun pa rin po ang konsepto at prinsipyo na ituturo sa atin ng mga kapatid. Magtiwala. Sumunod. Upang makamtan natin ang dakilang pangako sa atin. Sino mang napintuan at sumusunod. So, theologically, God's promises are not bound by His belief. They are fulfilled in Christ. Yan, basically to God through Christ. Ay na-fulfilled. Kaya nga, paalala, ating magtrabaho, negosyo, talento, money, or kapirahan, everything, mayroon tayo, possessions natin. And even vacations can give us true rest. Sino lang kung bigay sa atin? Gagawa. Only Christ. And sila ang magagawa at bigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Kaya sa, hindi ko lang nabasa kanina yung Matthew 11:28-29 eh. May kanta pa yan, no? May kanta pa yan at composed by Christian. At ang kumanta niya si Basil Lopez. Isa sa paborito coffee and singer. He said, or Jesus said, "Come to me, all you are weary, who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you." Ano yung yoke? Yun yung yoke po yung ginagamit sa pang-araro o pang-arik na nalagay sa leg. Pero sa do not be yoked with unbelievers, dalawa yun, pag dalawa kayo, pareho dapat. Ano nalagay ka para hindi siya mawawala sa guide. Pag hinihila siya ng farmer. Kalimutan ko lang Tagalog.
mabigat yun, pero sabi ng Panginoon, it is easy. It is light. Kahit nagtatrabaho ka, magaan yan, dahil ako ang nagpapagaan at kasama kita. Kahit nagtatrabaho ka, magpapahinga ka, kasi naka-focus ka sa iyo ni Kristo na pinapagaan yan. Nakapagbuhat na ba kayo ng bigat tapos magaan? Walang gano'n, di ba? Pero siya, pangako niya. I will give you rest. Take my yoke on you. And it is easy in life. Kaya, ako tatanong ng magaan. Kasi na, maalala mo, may nagpapagod. O nag-hold nito para gumaan. Sino? Si Kristo. Kaya lagi natin maalala siya. So, kaya na, eto, naalala ko tuloy si Pinto. Kung si Jessica Soho, ano yung malimit na sinabi niya? Di umano. Ito yung ba, mahilig siya sa mga statistics. Si Eric Pinto yata yan. Ang unang litanya lagi, alam niyo ba? Mas alam niyo ba? Maganda yung kanyang mga vlog about everything with support of statistics, no? Studies. So 2023, Philippine or PSA reports 47% of Filipinos feel extremely worried. Ito ba ito? Not only worried but extremely worried. Then, malala about their future despite economic progress. Ano nagpapabagal sa ating paglago ng ekonomiya ay kalaking crops. Pero kahit paano tumataas po yung economic status. But basically ngayon, ginawak sila. No? I do believe God's work po ito. Gawa niya po ito sa tagal ng panahon na ito ay secretly doing by corrupt government employees, officials, and praise be to God. Let's continue to pray that this is the beginning towards progressive Philippines. Economically, politically, everything. So clearly, earthly success does not equal peace. Yan. Lalo lang po tayo mapapagod. Nahanap ng mga bagay sa mundo ko ay lamang sa ating plano at lakas. Secondly, God's promises are not bound. So secondly, God's rest is sufficient. Yan. Ito po ang sapat. Ang kapahingahan mula sa Diyos. Ang kapahingahan nagmumula lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa ng Diyos dito ni Kristo. At iwasan po natin ang mga halimbawa ng unang generasyon ng Israel, ang unang Moses. Lagi natin tandaan, God rested after creation, in Genesis 2-3, in Matthew 11:28-29, Jesus, the second Joshua. Pakiclick din. Sa King James Version, ang ginamit na pangalan doon ni Joshua ay Jesus. Hindi Joshua. King James Version. Kaya sabi ko dito, the second Joshua. Kung si Jesus Christ is the second Adam, this time, another name, the second Joshua. Kasi sa Hebrew, Greek, halos magkakapalan yung pangalan ng Joshua at Isa. Sa Old Testament, Yehoshua. Pero pag binasa natin yan sa mga words or letters, Yehoshua. Pero pag pronunciation yan, correct pronunciation in Greek, Yehoshua.
in the Old Testament. Yan ang name ni Jesus. Pagdating sa New Testament, Lexus. Lexus ang pangalan niya. So, kapag kakapasig-translate, kaya naging Jesus. Joshua, Jesus is it. Kaya parang si Joshua, simula temporarily, no? Na ma-conquer, reach yung promised rest ng Panginoon, promised land. But Jesus, no, fulfilled yung pangako ng Panginoon, spiritually speaking. Si Jesus po ang nagkumpleto. Kaya sabi niya, it is finished. No? Sa John 19:30, ito po yung gawa ng kaligtasan na kinumpleto ng Panginoon Jesus. Lahat tinapos na niya. Yung kulang, temporary, sa Old Testament, even towards the New Testament, Jesus completed it through the finished work of His salvation for us. And then theologically, God's rest is spiritual, eternal, and complete. Found not in achievements, properties, money, or politics, but in Christ alone. His finished work on the cross. And ano naman? Alam niyo ba? Ay, sa these days, at 2022, Gallup poll revealed that 44% of Filipinos report daily stress. Ano ba? Sino dito may stress? At least once a day. Sino? Kala ko ano nangyari kay Sis Baby kahapon eh. Nakasalamin ako. Buti na lang, nangaano pala. Basta, pag may pinagdadaanan, huwag katambayan. Daan lang. At lilipas din niya, tayo na kasi Panginoon. Okay? The highest in the whole Southeast Asia. People wish peacefulness and then beyond material gain. Kailangan natin, pagkagising ka, umaga, hawak ka matalisan, o umalis, o focus sa trabaho, gagawin, ligo, manahimik sa gilid. Sa gilid ng iyong pama, o sa sahig, manahimik muna kayo. Makinig sa Panginoon at nananangin. Whisper a prayer to God, but listen first, and then ask for guidance, wisdom throughout the day. Amen. Okay? Love the Lord yan. As ganun, the first day that we woke up, we are guided. Okay? So, second point, truth. Therefore, let's make every effort. Sa ibang translation po, make the very best, or make the best. Make diligent. Be diligent. Ano pang say? Anyway, to enter the rest, so that no one will fall by following the same example of disobedience. Huwag na ulit mangyari ang pagsuway kahit sa lahat. Every pagsuway of disobedience, there is consequence. Kaya since such rest is promised, kung yan ay pinangako ng Diyos noon pa man, so we are warned to pursue it diligently. Let's pursue it diligently. Kung sinabing diligently, masikap, masipag. Talagang we work out. So, let's see the pursuit of rest as second point. So it is not laziness, but faithfulness. Hindi tayo tulungan ng tamad. Ang tamad daw, wag pakainin. Only physically, ang tinuturo dito mga kapatid, must patiently, spiritually. That's why spiritual disciplines matter. Napakalaga po ng spiritual discipline. Trusting Christ daily, obeying God sincerely, and persevering until we enter His eternal rest. Bago tayo
lumisan sa mundong ito, hindi pa dumating ang Panginoon, mapayapa talaga tayo. Na malalagyan ng rest in peace. Matagal na. Ha? Kaya, alam niyo, kahit di pa tayo nakaranas dito ng cum laude, ano ba? Yung mga nagtapos dito ng mga laude-laude, ha? Laude, magna, cum laude, summa. Pag tayo ay umalis sa mundo ito, hindi lang tayo nakaranas. Makaranas din tayo ng summa. Ha? Sumalangin gawa ang tayo. So, focus on that. Okay? So, ayan po. The call to diligence. Ang panawagan sa pagsisikap. Kaya sabi ko, let us therefore. Ang sabi therefore, ito yung nakaraan ng verses, passage. Make every effort to enter that rest. Make every effort. Sabi sabihin, huwag affect expectations, huwag tutulog-tulog. Galaw-galaw. Usapan mo ng instruction workers. Galaw-galaw, baka may stroke. No? The same thing with that. In spiritual aspect. Galaw-galaw. No? Yung ating spiritual life. Hindi. Baka ma-backslide. Last mga message natin, lalo sa atin, parang hindi lang natin pinapansin na ganito, nakakalimutan natin manalangin, hanggang sa lumalalim na, hindi na nagbabasa, yun na, padaustos na po yun. That's the indication that you are going to other side of your spiritual life, not in God. This does not mean salvation works. Ito yung sabi na, work out your salvation to prove that you are saved, but to prove that you are true believers, true followers of Christ. No? For the purpose of achieving heaven's reward or rewards. Okay? Kaya tayo work out our salvation because we aim for heaven's rewards. Ano yun? 5 crowns in heaven. That Israel at Jericho had to march in faith before God gave victory. Faith requires obedience. Yan, story ng Jericho, wall of Jericho. On that day, guided by God, and there's a shout, a huge shout, a loud shout of what God told them, and the wall of Jericho fell. No? Not on the side of there is no support. No? Engineering, hindi dun sa support na may, dun sa side na may support. No? Kung baga sa akin, dito may support, ganyan, dito ka bumagsak yung wall. Kaya, mahangisin talaga sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay. So, we can carry the father for the mission. They born in India for years, being seeing fruit, but he rested in God's promises. So, nagbuhay kahit pa matagal. Kaya tayo, kahit parang tingin natin, Evangelism Day, walang nangyayari. No. Sabi nga ng Panginoon, through David, no? Walang hindi babalik o may babalik ang lahat na eternal value ang salita ng Panginoon na ating binuo, sinasaboy sa kanilang Biblia. And then theologically, grace and effort are not enemies. Grace empowers effort. So, secondly, the pursuit of rest. Sa ano ba? Okay, sa districts mo ba? Okay, anyway, ito yung pag-board exam. Mahirap ito. Buti na lang, hindi ko pinahirapan ng sarili ko masyado. Sabihin, pumasa naman, sa awa ng Diyos.
praise be to God, mas mainom pa rin nagpe-prepare. Secondly, the person of press, the caution against disobedience. Ito, parang warning, pag-iingat, laban sa pagsuwan. Hindi tayo matatpuan. Lalo na, sabi, anytime, darating ang Panginoon. At alam nyo ba, dumating na ang Panginoon sa mga nagsasabing sa April 23, September 23, 24, darating. No? Magkakaroon ng rapture. Alam nyo na reason nila ngayon? Dumating na daw. Kaya lang, hindi na tuloy. No? Kasi nga, wala pang wala na worthy. Wala daw worthy. Bigwet natin dati na nagbenta ng mga lupain, ng mga ari-arian. Kasi naniwala sila sa September 23 or 24, magkaka-rapture. Nagka-rapture naman daw, sabi ng leader nila, teacher nila. Pero hindi daw natuloy. Kasi wala daw worthy. Ganun. Talagang, parami ang mga bulang tagapagturo o propeta. So, secondly, the caution against disobedience. So, warning to us that no one will perish. And let's follow the example of God himself and not the disobedience of first generation Israelites. So, eto na naman. Alam niyo ba, 2021 Philippine National Youth Commission, 67% of Filipino youth struggle to practice their faith. Totoo ba ito, mga kabataan? Kayo na lang po ang sumagot niyan sa inyong sarili at sa Panginoon. Even if they profess Christianity, and then disobedience remains a danger. Illogically, unbelief and disobedience disqualify people from God's blessings. Yan po ang bablak sa pagbabala mula sa Diyos na inyo no ating tatanggapin. And lastly, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Ang sword po niyan, hindi mahabang sword. Para maikli lang po yan. Ayun yung sword na ginamit ni Peter para tayo ng maiksi. Pero mahaba konti sa knife. Even penetrating as far as the division of soul and spirit of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him to whom we must answer. Or tayo po ay daraan sa husga ng Panginoon. But how we can know whether we are truly living in faith? Paano natin malalaman na tayo po ay tunay na mamumuhay sa pananampalataya or sa pagsuway? Ito po, the answer lies in the power of the Word of God. Yeah. Thirdly, third point, principle, the power of the Word. God's Word exposes the reality of our hearts. Yan po yung purpose ng salita ng Diyos. Expose. Kaya exposition din po ang ating preaching type, no? Hindi yung topical. Parang basa, preach, hindi po. Kaya hinihimay-himay. Ini-expose yung bawat salita, no, with consideration of what happened in the Bible times. So God's Word exposes the reality of our hearts. He knows our motives. Rest begins when we stop hiding and allow God's Word to transform. So kaya na, sword, diba sword of spirit, ginamit doon sa armor of God. Hindi lang balat o laman, kundi pati kaluluwa ay tatamaan ito. Matataga, maliliwa. So the penetration of the word, we can see here to verse 11a, that the word of God does, it exposes what's hidden. Kaya sa inawit natin kanina,
So ako nag-awit din. Salamat Panginoon, kilala mo ko. Ang lahat ng bagay ay diningid sa iyo. Salamat Panginoon, tinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam. Ang lahat. Ayun. Aking linig. At walang hindi lingid sa iyo o hindi nakakaalam sa iyo. Because God already sees. Even we deny it. And instead of condemnation, lumagon sa Panginoon, no, ng pagbuti niya, mapagin at magmahal, He offers rest. He offers rest. Kay Jeremiah, ang pagkakahintulan niya, metaphor, salita ng Diyos ay like a fire. Alam niyo yung fire? Di ba yung ginagamit sa gold? Pagkatapos mamina, di ba yan? Pinoprocess mo yan. Tapos, last processing is through the fire. Para lumabas talaga yung tunay na ito. Ganun din tayo, mga kapatid. Hammer! Bakit hammer? Pupukpukin yung ulo natin kasi pasawatin. Tigas ulo? Hindi. Kasi para sa mga pusong bato. Para maging pusong dalisay. Para pag umawit ka, pusong dalisay. Kasi tayo tumulat dun sa paawit na fanatic sobrang ni Canto. Sabi niya, Canto dalisay. Nawala na sa tamang salita. Kasi nga, hindi talaga nakafocus sa salita ng Diyos. Kaya hammer, sa mga pusong bato. Meron pa ba may sumang kanta hindi natin napapaawit Title, pusong, hindi, meron Basta, paawit natin yan. So, the Word of God is penetrating even to dividing souls and marrows. Kaya, nung marinig ni King Josiah, salita ng Diyos, pinulit niya ang kasagutan. Pakita na ang kanyang puso ay nasugatan. But that's the time na sinabi niya, bumalik tayo. Sa Diyos ng ating mga ninuno na kanilang sinuway. Sino dito nakapapa-MRI na? Nakalimutan ko hindi ng MRI. Resume image, resume image, something like that. Ito mas high-tech na kagamitan. Naranasan ko ito. Ito yung susuot ka sa isang ay nakatapos susuot ka. Alala ko nabingi ako Hindi ko sinasabi na lakas ng sounds. Kasi para lang nakapokus ka lang dun sa hindi ka tatalaw ka lang. Yung time na yung aking lower back ba. Talaga hindi makita sa x-ray, sa ultrasound, makita. So, ito kasing MRI, kita buong ugat natin. Kaugugulan ng buong katawan natin. Parang ganyan lang salita ng Nasigit pa. Sabi nga, Scripture reveals hidden sin. MRI exposing hidden disease. Kaya nga yung mga cancer, ladaan dito. So, alam nyo ba? Kaya naman si Eric Pinto, 2020 Barney study found only 9% of Filipino Christians read the Bible daily. Wow! 19%. Sa NJFFC kaya, ilang porsyento? Magkaan mo tayo survey doon sa DC. Nalala ko pala ito. Nalala mo ba yan? Alam mo ba yan? Doon yung ating friends. So no wonder many live live restless lives. So God's word revealed the true condition of our hearts. And let God's word cut away the lies and lead you to His truth. Kaya, kapatid, kaibigan, basa-basa din pag may time.
At lagi magbasa. Dahil lagi tayong may time. Tama. Gusto mo ba wala kang time? Gusto mo ba putulin ka ang oras ng Diyos sa'yo? Sino gusto? Wala. Di ba? So secondly, the presence of God. And the power of God, the Word has the presence of God. Sabi natin, habang binabasa natin ito, di ba? Minsan nakataon na situation natin, no? Sakto. Ganun kumilos sa Panginoon. Because God is all-seeing. Ano yan? God is omnipresent, omniscient. And sabi na, all-knowing, omniscient. Nothing in our lives is hidden from Him. Kaya walang lingid sa iyo. Ginamit natin kanina. God knows every thought before we pray, before we speak. Kaya di ba, pag we pray tayo, dapat alam na. Eh, iba naman, pilosopo, bakit pa mag-pray ko alam na. Kaya hindi na nag-pray. Kaya hindi naman ang Panginoon eh. Hindi na makita. This is a discipline, spiritual discipline. If we need to do that, we depend always on Him. Para pagbasa ng Biblia, bakit natin naunawaan? Di ba? Do it. Because nahabol natin yung daily routine. And one day, because of your great effort, yung sinabi na work of your salvation, the Holy Spirit will enlighten our hearts and minds to see His fruits, no? And nothing but the truth. Tandaan natin, one day we must give account to Him. Okay? So rest comes not from hiding sin, but from confessing it before God. Kaya sabi sa 1 John 1:9, let us confess our sins, and He is faithful and just to forgive us for all our iniquities. Alam niyo ba, psychologists know 65% of Filipinos admit hiding stress or sin. Nagtatago ng mga stress. Ano tagal yung stress? Pagod? Hindi. Parang emotional alalahanin. O kasalanan. Pero walang makalilingid sa Panginoon. Nothing is hidden from God. Kaya tandaan natin, one day we must give account to Him. Lahat kaya sa Panginoon. At one day, i-reveal yan din sa atin at sa iba. Malalaman din yan. Paano ito? Nangyari sa corruption. Tagal natin pinapipwede. Ito, i-reveal na ng Panginoon. Kasi na, kasalanan, kasi na, pagsuway, pandaraya, pandarambong, pagnanakaw, masama. So, Joshua's rest was temporary. Tandaan natin yan. God's rest is eternal. Pangwalang hanggan. So, saan tayo? So, let us pursue it diligently. And because God's words examines us. Siguro kaya natin magbasa parang ano tayo ng Panginoon, ikukumpig lang tayo. Diba? Ganun, nagagawa tayo ng kasalanan. Kasi hindi tayo nagbabasa kasi makukumpig tayo. Ang kasalanan natin. Pero, huwag na, kahit hindi pa magbasa, hindi na. Kaya mas mainam na magpatuloy na lang sa Panginoon kaysa auti-uti kang lumayo sa Panginoon. Kasi ang grasya ng Panginoon, kagandaang loob ng Panginoon, ay sasabi. So, God has promised a rest that's real, tunay, ang pangako ng Diyos, pahingahan, at katatagpuan lamang kay Kristo. At don't let disobedience. Huwag tayong sumuway. Sumayaw lang tayo. Sumayaw, huwag sumuway. Or, hindi magtiwala, manali. So that, hindi tayo malayo o hindi tayo makapasok sa kapahingan ng Diyos. At natin, ang salita ng Diyos exposes
our hearts. His presence sees all. Nakikita niya lahat. So, rest in what He's done. Ano bang ginawa ng Diyos sa'yo? Sa atin? Kung bakit ka narito? Bakit ka nabubungay? May plano ba? Naniwala ko sa plano ng Diyos? Live by faith, mga kapatid, kaibigan, and trust Him fully. Buo. Hindi kalahati, and so on and so forth. Buo. Hindi pwedeng 99.999%, but 100%. So let us apply this personally. Am I resting in Christ or striving in my own strength? O ba ay mamahina sa Diyos, kapituwala? Or ginagawa ko ayon sa aking lakas, ang plano sa aking buhay? Ano? Next, church! Marami na siya doon. Church! Pastor Con, are we helping one another enter God's rest? Tutulungan ba natin? I-encourage ba natin ang bawat isa? No? Na magpatuloy, mamahina sa Diyos. Especially every Sunday. Sari-sari sama tayo. Magtipon, magpahinga, maglinis, magpa sa Diyos. By encouragement and accountability, baka naman i-ating mga sarili, hindi natin na-encourage kaya hindi tayo nakapag-encourage sa iba. Huwag ganun. And lastly, ang ating bansa. Patuloy po natin panalangin ang ating bansa. No? Filled with stress. Injustices. Injustice na yung mayaman, lalo yung mayaman. Yung maghirap, lalo yung mahirap. So, hindi balance. No? Hindi proportionate yung distribution ng mga, benefits or whatever trabaho dito. Because of injustices. Because of corruption. And let us live as people of God's rest. Mga kapatid, huwag tayo mamuhay na parang taga-dito lang tayo, taga-lupa. Tayo po ay taga-langit. We are citizens of heaven. Our citizenship is in heaven, sabi po. And we are sojourners only. Alam po kayo, pag namatay tayo, sa dulo yung Panginoon, sigurado ba tayo sa Kanya pupunta? Malalaman po yan. Hindi sa susunod na mananda, kundi sa oras at araw kung ano ang iyong palagayan kung ikaw ay namatay. Anong palagayan mo? Ikaw ba ay nasa mundo o nasa gawain ng Panginoon? Kaya nga, are you tired? Pagod ka ba? Hindi mapakali? Sa iyong spiritual life, tanong pa ng tanong, duda ng duda. Tandaan mo, ginamit natin, malaya ka na. Hindi mo kasi yung sinasayaw. Sayaw ko yun eh. Kasi yun, ginawa ko kayo, siya ng conservative. Siguro kasi bibig ako malit, sasayaw kayo, no? Hintayin nyo, sige tayo, pag makaawit na yan. Ang mga kalaban nito ay tumatawag sa iyo na huminto sa paglaban at magsimulang magpahinga kay Kristo. Magpahinga means following or obeying and obeying Christ. Amen and amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for your promises, especially your word. Salamat po. Tunay na kami ay magpapahinga patuloy sa inyo araw-araw. Not only here, but in every day of our life that you have given us, trusting us. And salamat, Lord, dahil hayaan pa kami mabuhay sa lupang hindi namin luluan. Upang sa mga ipangalap namin, ipahayag namin ang iyong mabuting balita ng baligtas sa Panginoon ng Kristo. Salamat po ng mga rin. Maraming pagpalaan ng bawat isa. In His name we pray. Amen. Amen.
Ayan. As the response po sa ating message today, wherein ang first is the promise of rest, and the pursuit of rest, and the power of the word. Kaya naman, paghawakan natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. At hayaan natin siyang kumilo sa mga buhay, sa ating araw-araw na buhay.
bago po natin ngayon direct our hearts na sa ating pagbibigay, isipin natin that God owns everything. Kasi nga, minsan, sometimes we act like owners or sa atin yung mga biyaya na nakukuha natin dahil sa ating pagpapagal, sa ating pagtatrabaho. But yung mga binibigay sa atin as blessings is we are just stewards or pinagkatiwala lang sa atin na Panginoon yun. Ang kalakasan pinapayara niya sa atin nang sa nakakapag-provide tayo. Nanggagaling sa Diyos, sabi nga sa mga awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat na naroon ay pagmamalari ni Yahweh na ating Panginoon. At we must think everything we belongs to God. Isipin natin parati na sa ating pagbibigay sa Panginoon, hindi sa atin ang wala, kundi sa Kanya lang rin ang gagaling natin. Giving is returning, not losing. Diba? Pagbibigay tayo, hindi tayo nawawalan, kundi lubos tayo nagtitiwala sa Panginoon. Patuloy siyang magpaprovide sa atin. At pangatlo, faithful stewardship leads to blessing. Sabi nga sa Lucas chapter 16 verse 10, sabi rito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Lagi natin isipin na hindi madamot ang Diyos sa ating buhay, na patuloy niya tayong tutugunin sa ating bawat pangangailangan. Basta tayo lubos na magtitiwala sa Kanya. Kung anong maliit na bagay pinagkatiwala niya sa atin, hindi siya maramot para pagtiwalaan tayo higit sa mas malalaking bagay. Kaya nga sa tuwing tayo magbibigay, dapat natin isipin na hindi tayo ang may-ari ng mga blessings na. Kundi luyan lamang tayo ng blessings na ipinagkakatiwala sa ating Kanya. Isipin natin sa ating buhay na lahat ng mga bagay na ating natatamasan na bibigay sa atin ay galing sa Diyos. Kaya tayo po yung magbigay sa Panginoon. Salamat. Bigyan ng pagkakalob sa knowledge of presence, Panginoon, na ikaw patuloy na nagpapagpahit para sa amin. Kailangan tulungan ko kami matapat ang aming puso ngayon sa iyo. Alog na iyo pinapalain sa amin. Tulungan kami, tugunin Panginoon sa kauhan at nakasan. Kaya sa amin, Panginoon, na ito at ang Panginoon, libre ka na sa iyo. Pwede mo yung mga businesses, Panginoon, na bigyan customers na makakatulong upang magkaroon ng pagkakita. Pwede mo yung mga services, Panginoon, na
Hello. Ito po'y nakako tayo sa mga announcement sa nakaraang linggo. Ang attendance last September 21 adult youth ay 23 at ang children ay 12. Ang Sunday school po ay ang adult youth ay 20 at ang children ay 10. Last prayer meeting ng September 25, ang adult youth ay 9 at ang children ay 5. Attendance din po kahapon ng children ministry sa Fortune ay 11 at sa Buntong Palay ay 8. Ang Mothers Ministry dito sa Fortune ay 5, Music Ministry ay 10, KTV ay 4, YPCD ay 5. Sa darating na prayer meeting sa October 2, Thursday, ang presider si Sister Winnie Go at ang devotional ay ang ating pastor. Sa Marilugo. At tapos sa October 5, ang ating worship presider si Sis Ai. At ang morning greeters and ushers ay si Sister Shana and Sis Marilugo. Birthday and wedding anniversary, meron po ba mga birthday for this coming week? Ang ating cheerful heart giving and offering last September 21 ay 30,181. Ito po patuloy na gustong dumalo sa ating kape tinapay ng buhay ay Saturday from 5:30 to 6:45. At ngayon din, nagpapasalamat ang church sa patuloy na pakikisa sa mga nagbibigay ng mga biskuit at patuloy na tinutugunan ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan upang hindi ito maging nakabigatan sa kanila. At salamat din po sa mga nagtuturo sa ating bata kung sa gano'n ay patuloy po silang tumulong. Disciple and seminar training po mamaya after ng ating service. Sunday school din po meron sa mga kabataan. Ito po, 4 p.m. yung ating evangelism day. So, hindi siya tutuloy na kahapon na nakita natin yun. Bibigyan na tayo ng mas mahirap na panahon na Lord willing, matuloy na talaga ito ngayon kasi siya na rin ang paraan para matuloy ito. At nawang lahat po tayo ay mag-iisa. Welcome visitor, may bisita po tayo sa ating at ang ating assignment is invite someone to the church. Lalo na yung mga hindi pa napalataya. Kung ano na po tayo kapag nakakon na tayo sa congregational prayer and meditation. Hello. Nagatuloy tayo, no? Sunday, evangelism day. Tapos yung ating ministers in building, hindi rin natuloy last Friday hanggang Saturday. Sana pala natuloy, no? Medyo lang naman. Problema kami dahil walang tatao sa bahay. At si aming Len ay uwi na kanilang probinsya. Natuloy pala. Ang ganda naman pala ng panahon eh. Pagdating na naman po eh. Ng Friday, tapos kinawag sa paduhan. Wala na.
kasi yung mayari. Kaya, pero kung kailangan, mas maganda, mas pagkahanda pa natin. Ito nga, first, ito si Minister Team Building is kind of reward na rin, no, sa paglilingkod sa Panginoon, mga music ministers, coordinators, children ministers, and teachers, gather po natin to bless them, especially to strengthen them, equip them, para mas lalong maglingkod sa Panginoon. Okay? And ano pa? Hindi na tuloy yung ating pag-ana sa dalawang membro na matitiwala kahit sa kanilang kawalan ng pakipag-ugnayan, effort, kapag na sa message natin, strive, make every effort, wala silang effort, at nalalanig ko pa tatrabaho ko wala akong pa ano ka lang sa sakit siguro, wala akong pakilang dyan. Kaya, ano ba man nangyari, sinasala tayo ng Panginoon, matira ang tunay, meron naman dyan. Ang prinsipyo ng church, no? Discipline, church, law, bylaws, and government. Lagi tayo paalalahanan. Okay? But praise be to God. Si Ate Beth, dito na, welcome back, Ate Beth, ha? Parang 2 months din, no? Wala siya. Parang pa kanya naman sa Ate Beth. Hindi ang heart, si Joanna, nagdaan pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin. Magabi ko lang nalaman. Ako na-i-chat ko kay Joanna. Pero, praise be to God. Sako-sako tayo, may awang Panginoon. Di tayo pabayaan. Sa magtiwala na, yun, susi. Magtiwala at sumunod. Okay? Amen? Kung magaling kami dyan, mas malala pa. Pero ito kami ngayon, hindi naman sa mayaman kami. Mayaman tayo sa pananampalataya at spiritual na aspect. At kasama na yan, iaaraw tayo sa kahirapan. Okay, let's all stand. Let us pray. Wala akong prayer concern? Wala. Pag-pray nyo sa mga pumasa nang makapunta lang ng London. Kasi Ana din. Parang pag-London yan. London dito, London dyan. Pag-natin. So let's pray. Heavenly Father, thank you po. Ang bagay ko na niyang panguna at gabay sa bawat isa sa amin. Especially sa mga ginamit mo sa inyong harapan at sa mga salita, ang mensahe mo sa amin, O Diyos, na nangaya sa aming kalagitnaan. Salamat po dahil ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan espiritual, katatagan at pag-asa sa hinahanap. Patuloy kami mananangan sa iyong salita o Diyos at magtitiwala sa iyo. Pagpala ng patuloy ang bawat isa at gawin mo, tinatas namin ang buong mundo sa kapayapaan at kasaganahan, kalusan, lalo po sa mga nagkakaroon ng gera at sigalo. Nawa, gawin mo ang pag-ibig at kapayapaan ng tulog ng Kristo. Hindi po ang bansa, tuloy mo na iwaksi Lord ang mga katiwalian, korupsyon, at mga injustices, Lord. Pag sa gano'n, tutungo na kami sa mga minat naman sa pamayanan. At iwaksi po yung mga corrupt officials, leaders ng every government agency ng Panginoon. Para sa gano'n, mapalitan ito, maparusahan, at ditularan ng Panginoon. At gawa itong mga hearings, Senate, Congress, papalabas ng mga katiwalian, gabayan mo, Diyos, at huwag tumahaluan ng mga
political agenda at ano pa man, hindi katotohanan lamang ang bayan at maparusahan nawa, may makulong ng mga kasangkot sa korupsyon na ito o pandarambong o pagnanakaw ng kabayan ng bayan. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwalang na at ayong church at MMC, patuloy pangunahan kami, Panginoon, at dalhin kami sa iyong nilalayon, patuloy pagpalain ang different ministries and ministers, Panginoon, at pagsalamat sama-sama kami mag-ikot at gawin ang iyong ginagawa o Diyos habang kami naghihintay sa muling pagbabalik. Nawa matagkan kami kapal, kami lumingkot, patay man ang buhay kami ng Panginoon. At pagpalain ba kami represented today, ang aming mga pangangailangan, ang mga may trabaho, may negosyo, may mga talento, skills, may nilalako, at ang pagsalamat may pagbuhanan ng kanilang pangangailangan at ang aming pangangailangan sa araw-araw. Alam namin, di ko kami pamapayaan. No, iiwan man tulad yung dakilang pangako sa mga Israelita. At kami, nakita namin, narinig namin ang mga katotohanan na hindi dapat kami lalayo at mawawalan ng tiwala sa inyo, Diyos. Tapos, patuloy kami lalapit, magtitiwala at susunod sa inyo, Diyos. Kahit anumang kalagayan namin. Dahil sa mga pangako mo, Panginoon, na isalita, pangangawaan po namin ito habang kami nabubuhay. Salamat po ng marami at alain po, Diyos, ang may mga ninanais na buhay, heart's desires, ipo naman katagpuin. Ang mga may karamdaman, ipo naman pagalingin, bigyan ng provision sa kanilang gamutan o sa aming gamutan. At alain po, Diyos, patuloy ang gawain mamaya, after this, Sunday school, at mamayang hapon ang Baptism Day, nawa sa kasama kami magkaisa na magbahagi ng iyong salita ng ibang pagkain magkaligtasan. At maipakita namin muna sa inyo ang aming pagmamahal at malasakit sa dakila kong nais na mahayag ang iyong kaligtasan sa iyo. Maraming po salamat at palagi mo maging nasa aming FB Live, nanonood, umasang pa rin, pagpalaan mo Panginoon sila o Diyos. At paano kayo din ang gawat mo, pagpapala, ginagawa mo sa amin. Salamat po ng marami, dahil mo sa aming karamdaman, kapahamaan, at gawa ng kawan ng masama. At patuloy kami dalhin sa iyong promise land o dakilang plano. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray na rin po na yung benedisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas sa Jesucristo ng ating Panginoon, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumatinod ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus.